Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Ayan, take only what resonate. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Please do like and subscribe guys ha. And please do comment down below. Sobrang ma-appreciate ko yung comments ninyo, mga hearts ninyo. Maraming salamat po. Likes ninyo, maraming salamat po. So, yan. Again, this is for Libra. Kapalaran sa pag-ibig. Take only what resonates. Kung hindi ka makaresonate, may next time pa naman. Libra, let's start your reading. You do have here the Hierophant. Nine of Swords. King of Pentacles. Bottom of the deck is the Fool. Okay, so sa nakikita natin dito, maybe you are a very traditional person, traditional or religious person yung iba. So nakikita natin, you are already stable, maganda yung iyong finances, career, pero pagdating sa person na kakonect mo, maybe your soulmate, medyo hindi maganda yung nararanasan mo ngayon. I feel like you are nalulungkot, nasasaktan. I feel like hanggang ngayon, may mga times na bago ka matulog, naaalala at naiisip mo pa rin itong taong ito. So definitely there's an ending na nangyayari sa person na ito at sa'yo. Pero I feel like mas pinipili mo na lang umiwas sa ngayon. Okay? Masakit para sa'yo kasi yung iba sa inyo pwedeng yung marriage, yun, literal na pagpapakasal ay medyo imposible na sa inyo. So, yun yung isa pa sa nakakapagpalungkot, nakakapagpasakit sa'yo. Okay? Kunin naman natin yung energy ng person na ito. For Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Person na kakonect mo. Okay. The Devil is here. That's also a major arcana. Four of Cups and the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, energy. Bottom of the deck is the Empress. This person, sa totoo lang, I don't know kung narcissist ba siya or maybe bossy. Or may ugali lang talaga siyang gusto niya siya yung masusunod. Which is, high chance naman kasi talaga na sa inyong dalawa pagdating sa usaping pera or pagmamanage, medyo may mas alam siya. Okay? For what I can see here, parang hindi na siya masyadong sure sa'yo or sa connection na ito. With the Seven of Pentacles, this person is working out parang sa sarili niya. Wino-work out niya yung kanyang business, career, whatever career yung meron siya. Pwedeng negosyo. High chance na negosyo kasi with the Devil, there's an energy of boss here. So, yun. Pero yun nga, or maybe mataas lang talaga yung kanyang posisyon. Pero wino-work out niya talaga yun. May mga achievements na siya and gusto niya pang madagdagan yun. So actually, hindi siya focus sa love or whatever connection sa ngayon. This person has a lot of love para sa kanyang sarili. This is self-love coming from your person. Maganda rin yung pinapakita pagdating sa family. So, yung person mo, there's a lot of love and openness sa kanyang family ngayon. Okay, so, minahal ka nitong taong to. I mean, hindi siya nagsisinungaling dun sa part na minahal ka niya. In the past. Wait lang guys, inom lang ako.
Okay, so let's move on sa mga nasa isipan ninyo. Spirit guides, angel guides for Libra, please. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ano yung mga nasa isipan ninyo ng taong to? Two of Wands. King of Wands. Three of Cups. And the Ten of Swords. I feel like meron kang plano with the King of Wands. Maybe gusto mong makipagkita, reconcile dito sa person na ito. Pwedeng ang plano mo is to see this person in person, sa personal. But maybe pagka natapos na kung ano man yung dapat tapusin dito, I feel like gusto mo magkaroon ng changes dito sa connection ninyo, especially if you feel like this is your soulmate. So gusto mo magkaroon ng changes sa inyo, pero pag tapos na kung ano man yung mga dapat tapusin dito. Okay, so yung iba that could be kontrata, yung iba that could be pag natapos na yung I don't know, chismis. I don't know. So anyway, may plano kang makipagkita or makipag-reconcile dito sa person na to. So ano yung nasa isipan naman ng person na to for you? King of Swords is here. Three of Pentacles and the Five of Pentacles is here. One more card. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Death card is here. So, actually sa ngayon, itong person na ito, yung nasa isip niya is to cut you off. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, hindi niya na siya sure sa'yo. Like, sa future ninyong dalawa. Ito, the Three of Pentacles, concentration ng person is growth. Financial growth, no? Career. Gusto niya na development sa kanyang career. Pwedeng ngayon, medyo marami siyang obligasyon, kaya lang medyo kinakapos siya. Pwedeng ganun. So, isa pa ito sa iniisip ngayon ng person na ito. Yung mga obligasyon niya, yung mga kailangan niya tapusin, and then yung mga kakulangan niya sa pera. Okay, so anyway, I don't know, yung iba sa inyo, pwedeng may pera naman yung person mo, but if you're dealing with someone who is already successful, may pera naman siya, pwedeng yung iniisip niya ngayon is I know, may kaugalian pala siya, no, sorry, may kaugalian siya na parang siya ay matipid na tao, frugal, you know, yung pamumuhay niya, hindi siya galante, hindi siya mahilig sa mga mamahaling gamit, gano'n. And yeah, for some of you, you're dealing with someone who is very successful, so growth na naman sa finances ang iniisip niya. Emotions ninyo ng person na ito sa isa't isa. Spirit guides, angel guides, emotions ninyo ng person na ito para sa isa't isa. The Lovers is here. I will not take this. Masyadong marami. Four of Swords. The Star. Queen of Pentacles is here. Nine of Pentacles. The Hanged Man. Bottom of the deck is the Five of Swords. Kung ano man kasi yung ending actually na nangyari sa inyo ng person na ito, tinanggap na yun ng person mo. Buo na sa puso niya, tinanggap niya yun. And with the Lovers, you're dreaming about this person. This is the person of your dreams, the star. This is your wish fulfillment. Siya yung makakapagpasaya sa'yo. Siya yung pangarap mo. Siya yung, although wala kang magawa sa connection, sa relasyon, sa emosyon mo ngayon, but I feel like gusto mo tong taong to. Yung person na ito, I can see na, you know, talking about money, career,
yun talaga ang focus niya eh. The Hanged Man, this person is, you know, not doing anything at all sa connection ninyo kasi tinanggap na nga niya kung ano man yung mga bagay na nawala sa kanya, mga taong nawala sa kanya at pwedeng ikaw yun. Tinanggap niya na nawala na. And what will happen in the near future for the both of you? You do have your the Moon, the Justice card, dalawang major arcanas yan. The Sun is here. Wow. The Strength card. Puro major arcanas. And you do have here the Ace of Cups. Bottom of the deck is the High Priestess. For some of you, this is a soulmate or twin flame connection. Nandito na yung the Moon, the Sun. Tapos, ano pa siya ha? Magkasalungat. So, this is a twin flame for some of you, twin flame connection. Tapos, nandito yung Star. So, napakaganda ng mga cards na lumabas. Actually, sa nakikita natin dito, wait lang guys, napahikab lang ako. I don't know, you might be feeling sleepy. This could be your reading kung ikaw to na parang inantok-antok na. Actually, yung connection ninyo is depende in the future kung kailan maisasabi yung katotohanan. Kasi hanggat pinipigilan kung ano yung totoo or itinatago kung ano yung totoo, hindi nangyayari yung connection na ito. May paulit-ulit na pangyari sa inyo. So, with the Justice card, dalawa lang yan, choice. This could be you na parang may choices. Isisikreto mo ba or sasabihin mo ang totoo? You know? Kasi I can see this person being happy. Masaya siya eh. Sabihin mo man or hindi ang totoo, masaya siya. Pwedeng yung person mo with the Strength card, sabi ko nga, pwedeng natutunan niya na tanggapin kung ano yung mga bagay na meron sa kanya. Natutunan niya ng mahalin kung ano yung mga nandyan sa harapan niya. So kung wala ka, nirerespeto niya na wala ka. Nirerespeto niya na yung mga nangyari, yung mga ending na ito sa inyong dalawa. So, yeah, if this is a soulmate, your person is focusing na lang sa mga material na bagay na nasa harapan niya. No? Just in case na ikaw ito na isisikreto mo, pipiliin mong sikreto yung connection na ito, we do have here the Death card. So, definitely, there's an ending na nangyayari sa inyo. I can still see with the Knight of Cups na may mga dadating, but with the Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, hindi siya, yung mga dadating sa buhay mo, hindi siya, because this is soulmate, this is the one for you, siya talaga yung para sa'yo. Kaya lang kung may mga dadating man, hindi natin nakikita na magiging masaya ka rin dito. Parang, pain or lungkot or sakit lang ang mararamdaman mo. Yun ay kung isisikreto mo kung ano yung totoong nararamdaman mo. And what's with the Justice card? That's you, Libra. With the Justice card, if you tell this person the truth about how you feel, pag sinabi mo sa kanya yung totoo, no, nang kung ano yung nararamdaman mo, you do have the Fool. I feel like may pagtitake ng risk. This could be you na magtitake ng risk. And also, nandyan din naman na yung person mo, mapapag-usapan yan with the Six of Cups. Kung ano yung dapat gawin sa connection na ito. No? Kasi actually, itong connection na ito, kailangan niya ng partnership eh, para mag-work out. Kailangan pagtulungan, pag-usapan. Pero hanggat hindi napapag-usapan, hindi siya may sa katuparan, hindi siya mangyayari. Paulit-ulit lang yung nangyayari sa inyo. So, yun. Nasa sayo kung paano mo gustong mangyari or mag-end ang connection na ito. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.